What's up guys, for today's video, narito na naman tayo upang magbigay ng panibagong reaction video. Ayan, lalo-lalo na sa mga kaganapan dito sa bansa natin, sa Pilipinas. Ayan, so ang bibigyan natin ng reaction video ngayon ay ang mga naging pahayag ni Mayor Baste Duterte. So tara, umpisa na natin. Bali, itong pagpupulong na ito ay pinangunahan ni Mayor Baste Duterte. Ayan, ito ay Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition. So, umpisa na natin itong video na to para malaman natin kung ano yung sasabihin. Baka nagtataka kayo nung tumahimik ako Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi wala, talo si Marcos sa Davao Magpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, alam niyo na yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. So, itong ayuda talaga na to, totoo yun yung sinasabi ni Mayor Baste Duterte na ginagamit talaga yung ayuda para makakuha ng maraming voters. Although hindi namang campaign, pero ang tatata kasi sa isipan ng tao, isipin nyo etong etong politiko na to, tuwing uupo siya, nagbibigay siya ng ayuda, ng pera. 'Di ba? So, yun yung tatatak. Kumbaga, ang mga tao, aasa na lang lagi sa gobyerno, hindi na magiging masipag kasi hindi mo siya tinuruan So, yun yung pinakapangit na epekto nitong ayuda-ayuda na to. So, binibigay lang talaga to sa panahon ng krisis. Pero dapat, hindi siya, palagi. Kumbaga, kasi nawawalan na ng, sipag sa katawan yung mga tao talaga na maghanap ng hanap buhay. Lagi na lang umaasa sa gobyerno. Kaya talagang hindi rin maganda yung ayuda na yan. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Tama, buwis yan ng taong bayan Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Tama. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi yung claim ng mga kalaban na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun, di bukas patay na kami. Tama, totoo yun, 'di ba? Ano lang kasi ang mga Duterte, although ang pagpapatupad talaga ng batas is kamay na bakal, pero may puso. Yun talaga yung style nila Tatay Digong. Kasi ang pinoprotektahan talaga nila dyan, yung mga law-abiding citizen. Pero kapag kriminal ka, matatakot ka talaga. Kasi gumagawa ka ng masama, di ba? Sino ba ang matutuwa sa mga gumagawa ng masama? Di ba? Isipin yung mabuti. Pero talagang magagaling talaga to, lalo na si Tatay Digong. Nawala yung mga adik dito sa Tondo. Sa totoo lang, nagsitino. Kasi sumurrender sa barangay. O ngayon, na-monitor sila. Nagbago, 'di ba? Malaking tulong talaga yung ginawa ng mga Duterte sa Pilipinas. Takutin namin 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Yes. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Tama. Nakita naman natin ang Davao, 'di ba? Napakaganda. Although isa sila dun sa part ng Mindanao, pero hindi magulo kasi nga ando dun yung pinaka-authority ng talagang namamahala ng lungsod. Iginagalang, 'di ba? Kaya kahit pinahihirapan kami, kailangan politika. Tapos Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Kawatan! Hindi, kasi ganito yun.
Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman... Kumbaga ang sinasabi dito ni Mayor Baste, sumugal sila, 'di ba? Binigyan nila ng tsansa si President BBM kasi syempre hindi naman sila mapanghusgang tao eh. Baka sakali na maganda ang pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, 'di ba? Parang tayo 'yan eh. Tayo mga voters tayo ng Pilipinas. Susugal tayo kung mapapabuti yung ano natin, yung buhay natin dito sa iuupo nating tao sa gobyerno. Kagaya niyan, sumugal tayo kay Yorme. Nakita nyo naman, improvement ng Manila. Marami pang mga project si Mayor, sa totoo lang, pero bawal sabihin. Talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Totoo, paano naman natin masasabing hindi? 'Di ba? Kasi, biro mo, kapag papunta na ng palasyo yung talakayan na korupsyon, parang minamanipulate na nila. Hindi na nila ini-invite yung mga resource person. 'Di ba? Siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong... political lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Ayan na, nangaasap na si Mayor Baste. Patay tayo dyan. Tapos ito, Auntie Claire. Si Mayor Baste, Naalala ko yung part na yan na ginaya ni Tatay Digong si Dilima naman, di ba? Nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Tama. Si President BBM yung puno eh. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na dias Malacanang karon. Kita mo yung nasa UN siya, sipon. Oo nga, tumulo yung sipon niya ron di ba? Kitang-kita sa camera. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan because... Totoo yun. Diba? Sino ba yung mga korap? Diba? Wala tayong pinapangalanan. Pero pagdating na sa mga inappoint niya, doon na natitigil yung investigasyon. Diba? Ibig sabihin, pinoprotektahan nila yung mga taong yon na hindi madungisan yung pangalan. So, yun yung mali ng gobyerno ngayon. 'Di ba? Na dapat transparent ka sa taong bayan. 'Di ba? Dapat
ipaalam mo na talagang gusto mong makulong yung magnanakaw. Unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Tama yon kasi ikaw ang puno eh. Ikaw ang nangunguna, ikaw ang pinaka-boss sa lahat. Kaya kung anong pagkakamali ng bata mo, hindi pangalan niya nakasalalay doon, pangalan mo. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-isip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Tama. Kung kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko, doon pinakita naman lahat. Oo, pagdating kasi sa Senate, yung hearing, pagdating na nung pinipresenta na sa Senate yung mga witness, kinokontrol na nila. Pati yung pagtatanong. O, 'di ba? Si Pinky, nagtatanong si Senador Marcoleta. Ang ginagawa niya, siya sumasagot sa tanong. Na dapat hindi, 'di ba? Kinokontrol nila masyado yung yung hearing para malaman kung nagsasabi pa talaga ng totoo. Paano mo matutuklasan yung credibility ng tao kung kokontrolin mo yung answer and question, 'di ba? Bakit din sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Ayun lang. Bakit hindi nila kaya babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Di nila kaya kasi wala nang sila nanakawin pa. Dugi na pa. Walang malita doon! Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, you know, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano ba gusto mo sa buhay mo? Anyang mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Correct! Tama, 'di ba? Kasi kung titignan nyo yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon, napakaraming mga kababayan natin na walang maayos na hanap buhay. 'Di ba? Kulang yung kinakain sa isang araw. Pumunta ka lang dito sa Tondo punta ka dyan sa Hapilan. 'Di ba? Laganap yung nakawan kasi nga walang trabaho. Pero dito sa lungsod ng Maynila, ginagawa ni Mayor Isko ang lahat para maisaayos ang kabuhayan ng taong bayan. Andiyan dyan si Vice Mayor, naglulunsad ng mga vocational projects, yung tinuturuan nila, itinetrain nila sa TESDA, sa ALS. Sa katunayan, graduate nung nakaraan, 'di ba? Para mabigyan ng maayos na kabuhayan yung mga tao. Na sila na lang ang magpapaano sa kanila, magpapalawig ng kaalaman kung paano nila gagamitin sa negosyo. Pero ang national government, ano bang tinutulong? Puro ayuda. Sa tingin mo, tatagal ba yung ayuda? Saglit lang ang pera pag nawala, 'di ba? Gusto ko ba yan? Pag-initan nila ako. Para ano naman, nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Mga asar na naman to si Mayor Baste, Matik. Duterte! Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to ka buok? 600. 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Yun! Diba? Tama lang.
tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina. May galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yun, kinuha ni Bongbong Marcos. Nandun na sana tayo. Alam mo, sa totoo lang, kasi nung panahon ni Presidente Duterte, yung crime rate natin bumaba na eh. Pati yung corruption. So tayo, papunta na tayo dun sa state na umaangat na ulit. Kasi kahit papano, hindi man 100% natanggal. At least, 80 to 90% yung natakot na maging mag-corrupt. Kasi madaling matuklasan ni Tatay Digong yung mga bagay na ganon. At alam nyo naman kung anong pinagagawa niya, tinatanggal niya agad yan. Kinakasuhan yan. 'Di ba? Yung mga sindikato, pinakukulong yan. 'Di ba? So tayo, paakyat na tayo, bigla na naman tayong bumulusok. Kasi ninakaw yung pera ng taong bayan. 'Di ba? Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha. Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Totoo yun. Totoo yun. Maraming nagustuhan yung platapormang yun. Eto, ano ba yun? Yung masa, drugs and corruption. Anong pinalik? 'Di ba? Yung drugs and corruption. Kasi nandoon talaga yung problema ng natin, ng bansa natin. 'Di ba? Dahil laganap ngayon droga dito, kung saan-saan yung mga factory ng shabu, sa loob ng, biro mo sa loob ng kulungan may pagawaan ng shabu. Ni BBM ngayon, drugs and corruption. Yun lang, 'di ba? We have to, turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Kung tutusin, yung ginawang yon, foul na foul yon. Kasi hanggat gumagana yung justice system natin dito sa Pilipinas at meron pa tayong Supreme Court, yan, gumagana lahat yan, hindi mo pwedeng isurrender ang kababayan natin sa ibang lahi. 'Di ba? Bawal yun. Labag sa Constitution yun. 'Di ba? Hindi nila ginalang yung batas natin dito sa Pilipinas na nagpoprotekta sa taong bayan. 'Di ba? Binaypas nila. Labag sa Constitution yun. Alam ko nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Roddy Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. Tama. You know what? Kayo lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. Yes. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Totoo yun yung sinasabi ni Mayor Baste. Kasi tayo mga Pilipino, karamihan sa mga Pilipino, hindi pa nakakalabas ng bansa. So kapag ikaw nakalabas ka ng bansa, doon mo makikita yung ibang bansa na mauunlad na papangarapin mo na sana meron din yan sa Pilipinas. 'Di ba? Actually kaya naman eh. Kung hindi lang korap yung gobyerno natin ngayon. 'Di ba? Inuuna nila yung mga bulsa nila, minamali-malita yung mga pera-pera natin. Grabe. Kaya, be optimistic, maniwala kayo na we can take our country to greater heights. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Kung tutuusin ito pa sa mga naalala ko. Napakataas ng tingin ng mga dayuhan noon sa Pilipino. 'Di ba? Dahil kay President Duterte. O yung nangyari sa Middle East, 'di ba? May bibitahin na kababayan natin doon. Ang sabi ni Tatay Digong, kapag binitay niyo yan, pupull out ko lahat ng Pilipino diyan. 'Di ba? Pinakawalan nila yung Pilipino. Nirespeto ng ng taga quiet yata yon, taga quiet yung desisyon ni presidente. 'Di ba? Pinakawalan nila
binigyan nila ng amnesty o pinauwi nila ng Pilipinas, safe yung kababayan natin. O, dito, balita ko, nabita yung kababayan natin sa Middle East. Wala namang ginawa ang gobyerno eh. 'Di ba? Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. At may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin at pinapanaginip natin. Alam mo, isa sa mga kung bakit nagustuhan ng taong bayan itong mga Duterte. Alam nila kung ano yung hinahangad ng taong bayan. Alam nila kung ano yung bugso ng damdamin ng isang mahirap. 'Di ba? Yun yung ginagawa nila. Kasi alam mo, sa totoo lang, kapag nabasa mo kung ano yung hangad ng taong bayan, yun na yung pinakaano mo eh. Kumbaga, mapa mo kung paano mo gagawin, 'di ba? Kung ano yung mga dapat mong gawin pag ikaw na ang nakaupo. Kaya malakas ang karisma talaga ng mga Duterte sa taong bayan. Kasi alam nila eh kung ano yung kiliti ng taong bayan, kung ano yung gustong mangyari ng taong bayan, 'di ba? Kaya, you know, this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, you, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo. Tama 'yon. Totoo 'yon. 'Di ba? Kapag sinira mo bahay mo, sino magdudusa? Isipin mo mabuti. Tayo rin. Sama-sama tayo rito. 'Di ba? Dito kayo nakatira eh. 'Di ba? Kayo ang mga politician dito eh. Dapat kayo ang nagtataguyod ng tahanan natin. Kayo ang mga pader. Kayo ang sandalan ng bawat Pilipino. Malapit nang bumaba si Presidente Bongbong Marcos. Kaya kung ako sa inyo, maaga pa lang kailangan lumipat na kayo, makapag-decide na kayo. Kasi may ipit kayo dyan. Maniwala kayo. Tapos yung mga sinasabi ng mainstream media, i-correct natin. Kasi binabalik nila lagi yung confidential funds ni VP Sara, and yet, sasabihin ko ulit, yung estimated loss to corruption in the Philippines right now, umaabot na sa trilyon. Trilyon! Against the 125 million na nakihirap. Oo nga, ang laki nun. 'Di ba? Ang laki ng diferensya. 'Di ba? Yung confidential fund, hindi mo talaga pwedeng sabihin sa taong bayan kasi nga confidential fund. Silang patunayan. Can you see how absurd that is? So, yung messaging lang, kasi wala sa atin yung mainstream media eh. You try to talk, i-correct nyo. Huwag mo na kayo magalit. Be on a level na gusto nyo lang iparating yung opinion nyo at tingin nyo sa kung sino man makakausap nyo. So mga panya lang tayo, malinis. Tama. Wag na natin gayahin yung mga utang ina, grabe kahugaw. Dumi talaga ng politika. Hindi na pigilan, nagmura na. Ako kasi okay lang ako. Wala ko na pakialam sa sarili ko. Wala talaga akong pakialam ano sabihin. Basta ako, ginagawa ko na yung trabaho ko. Pag yung araw na tumakbo ako dyan, tapos di ako nanalo, ibig sabihin tapos na ako. Tama. Ganun lang Pero ang buhay. you know, I've been experiencing this ever since I went into politics. No. Ever since Rodi Duterte became the president, the world is a nasty place. It's really nasty. So, tingin ko tama naman yung sinabi ng Vice Presidente. Magkampanya lang tayo, maayos. Kung ano man yung mga plataforma niya, pinakita niya na mga nagawa niya, yun ang sasabihin natin. Ayan. So, kung titignan natin, talagang dinudurog nila itong mga Duterte. Kaso, ang bumabackup naman sa mga Duterte, yung taong bayan. Ayan. So, maraming salamat nga pala sa lahat ng tumutok nitong reaction video natin. Asahan nyo na marami pa tayong gagawing mga reaction video
Lalo-lalo na magbibigay rin tayo ng mga pahayag sa mga nangyayari dito sa government natin. Kasi kailangan marinig ng taong bayan kung ano ang totoong news, kung ano ang totoong nangyayari. Kasi sawa-sawa na tayo sa mga fake news. Ayan. Maraming salamat ulit. Magkita-kita po tayo sa sunod.